Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Inquirer.net tungkol sa planong gagawin ni Senator Risa Hontiveros at mga kasama niya sa Akbayan. Paano nila pipigilan yung napipintong pag-dismiss sa impeachment case ni VP Sara. Medyo aburido na sila. Natataranta na. Ito, Nation News, Inquirer.net. Akbayan plans mass action to compel Senate to start Sara Duterte trial by Chari Abarca, June 6. Okay. A series of mass actions will be conducted by Akbayan Party List along with civil society coalition Tindig Pilipinas to demand the Senate to comply with its constitutional duty to try Vice President Sara Duterte in an impeachment trial. In a statement on Friday, Akbayan said the series of mass action will be held beginning June 9 to June 11. So ito na, parang people power kunuhay. 9, 10, 11 sila, 3 days mass action. Ang tanong, gaano kadami? Ikumpara natin sa people power ng Iglesia ni Cristo. Ilang milyon yung nag-people power na sumuporta sa panawagan o kagustuhan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment dahil nakakasira sa bansa. O millions, nationwide, baka abot ng 3 million yung people power ng kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Nakinig ba ang mga kongresista? Wala, itinuloy pa rin. O ito ngayon, ang tanong, makaabot ba ng millions itong Akbayan na people power para pakinggan ng mga senador? Okay. The mass action will kickstart with the People's March and an economical gathering in front of the Senate building in Pasay City on June 9 with a crowd of more than 3,000. 3,000 lang pala. Akala ko 3 million. Anong magagawa ng 3,000 ninyo? Baka 300 lang, baka mamaya may magreklamo na naman na hindi na ibigay yung usapan. Oh. Diba, last year ba yun? May mga ganyan na impeach VP Sara. Yun. Rally kunuhay. Mamaya magreklamo ang mga senior citizen. Hindi man nasunod yung usapan namin. Kahit pamasahe, walang naibigay. Ito, 3,000. Mass. This will be followed by a People's Vigil on June 10 and culminating on June 11 with the Day of Action for Truth and Accountability March of more than 5,000 participants, said Akbayan. Nako, nagpapatawa naman itong Akbayan. Sabihin mo na lang 10,000. Sige, doblehin natin. Basta mabayaran. Kawawa naman yung mag-protest tapos hindi nyo maibigay yung pinag-usapan. 10,000. Papakinggan ba yan ng mga senador? 5,000 people na nagpro-protesta? Akbayan believes that the Senate should fulfill its constitutional duty to convene the impeachment court. O yan, paniniwala nyo lang. Bahala rin ang mga senador. Ang mga senador, accountable sila sa taong bayan. So ang taong bayan, maghukom na naman sa 2020. In the same manner, na ang taong bayan naghukom noong May 12, 2025, kaya nabulilyaso ang alyansa. Kasi ang taong bayan, karamihan na, hindi na masaya sa alyansa. Kaya inidoro ang maraming kandidato nila.
In the same statement, Akbayan Party List President Rafaela David emphasized that the people's task now is to remind, yes, remind lang kayo, correct yan, remind the Senate leadership of their constitutional duty to convene the impeachment court. To delay this task not only violates their sworn oaths but also adds to growing suspicion that they are favoring BP Sara. Ganyan talaga yan. Ang impeachment is a political process. Kung sino yung... bakit ang mga senador biglang pumapabor kay BP Sara? Anong ibig sabihin kung pumapabor kay BP Sara? Maraming tao na sumusuporta kay BP Sara. Ganyan lang kahit akong senador. Lalo na re-electionista ko. Kung sino yung malakas. Doon ako. That's reality in politics. Kasi ito, hindi naman yung regular court nang pagbasihan mo talaga yung ebidensya. Ito, anong ebidensya nila? Confidential funds? Na ang COA wala pang final notice of disallowance. Hindi pwede yun. Mismo si former COA Commissioner Rowena Gonzo nagsabi, hindi magsilbi yan. Sabi niya, dahil yung testimony ng COA auditor, wala pang final decision, hindi magsilbi. Tapos, kaya ito, gustuhin ko mang makapanood ng impeachment trial. Kasi masaya ang impeachment trial. Nakapanood na ko panahon ni impeachment trial ni President Erap at ni Chief Justice Corona. Napakasaya. Exciting. Bloodbath nga eh. Kaya lang, in a way, sayang din yung gastos ng taong bayan sa impeachment court na wala namang katuturan. Kahit matuloy ang impeachment trial, makukonvict ba o ma-acquit lang din si BP Sara? Wake up! Bilang na yung mga senador. Pinakamababa yung 9 o 10 na boboto sa acquittal ni BP Sara. Why waste time? Kung talagang may kasalanan si BP Sara sa 2028, hukman ng taong bayan. Bakit ngayon sa mga survey siya pa rin nangunguna? Yun po. Kaya isa lang ang malakas sa kalam, si BP Inday Sara. Sino yung magre-resign? Ito para malinaw. Gusto kong malinaw. Baka mamaya si Tore lang ang magre-resign ninyo. Okay. 1, 2, 3. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay! Ano ba huli? Ano yung sinasabi